Isang pusa na may bali sa paa ang nagtungo sa klinik para humingi ng tulong at ang ginawa ng vet ay pambihira. Sa isang kilalang veterinary clinic sa Istanbul, Turkey ay napupuno sa ingay ng mga nag-aantay na hayop at pag-uusap ng kanilang mga tagapag-alaga. Nang bigla na lamang naagaw ang atensyon ng lahat patungo sa pusokang pinto ng klinik. Ang automatic door ng klinik ay marahang bumukas dahil sa pagdaan ng isang pusa na agad nagtungo sa isa sa mga waiting chairs kung saan ang iba pang hayop ay nag-aabang ng matignan ng kanilang doktor. Ang lahat ay natuon naman sa pinsala ng pusa sa paa nito na halatang nagdudulot ng matinding sakit sa kanya. Ang karamihan sa mga hayop ay naging tahimik lamang habang ang pusa ay nagmamasid sa paligid ng klinik. Malinaw na ang pusang yun ay isang pusang kalye na humaharap bawat araw sa mahirap na sitwasyon ng mga kalsada sa Istanbul. Nagpapakita ito ngayon ng katapangan para makahingi ng tulong sa kabila ng kanyang pagkakaiba sa mga tao ng syudad. Nang mga sandaling yon, ang paningin ng pusa ay nagpalingon-lingon sa bawat tao ng reception area. Nahiga ito sa isang upuan doon, iniingatan ng kanyang napinsalang paa. Ilang sandali pa ay bumangon naman muli ito para maglakad papalapit sa may reception desk. Ikinikiskis ang kanyang katawan sa bawat gilid nito. Nakatitig sa hawakan na papunta sa opisina ng veterinarian. Nag-iingay ang puso na wari mong nagsusumamo doon habang napupukaw dito ang atensyon ng nakakarami. Nag-aalala na may kaunting pagkalito kung paanong alam ng pusang eksakto kung sino ang dapat niyang lapitan at hinga ng tulong. Bukod doon ay paano rin nalaman ng pusa ang eksaktong lugar na yun ng klinik sa malamaze o magulong syudad at kalsada ng Istanbul. Ang veterinarian mismo na siyang nakaupo sa likod ng reception desk na nakikipag-usap pa noon sa kanyang mga katrabaho ay nasurpresa din sa kanya naging bisita na waring kinakapa ang hindi pa pamilyar sa kanyang paligid. Ingat na iginalaw ang isa nitong napinsalang paa habang dumadaing sa sakit. Dito na nagdesisyon ng vet na umaksyon kaagad at atasan ng ilan niyang assistants para maghanda ng mga supplies. Sa pagkakataon na yon ay nilapitan na rin ng vet ang nasaktang pusa. Waring naging mataas ng instinct ng vet sa ganong sitwasyon dahil na rin sa matagal niyang taong karanasan sa pag-aalaga ng mga hayop. Ang dedikasyon niya at pagmamahal sa mga hayop ay nagsimula na simulat sa pulpa ng kanyang kabataan kung saan nakasanayan na niyang mapalibutan ng hayop, lalo na yung mga inaalaga ang hayop sa kalye na nagbigay kaisipan sa kanya na balang araw ay wakasan ang kanilang paghihirap. Ngayon ay nabigyan na naman siya ng pagkakataon para tulungan ng isang pusang nangangailangan. Ang tenga ng pusa ay bigla na lamang nagpapagalaw na para bang inoobserba nito ang bawat ginagawa ng doktor sa kanya. Ang presensya ng opisina na sinabayan ng ingay ng iba pang mga nagiiyakang hayop ay mas nakakasira sa pakiramdam ng pusa. Inaalala ang nararamdaman nitong takot. Ang vet ay kalmadong nagsalita. Hinimas niya ang katawan ng pusa hanggang sa ganap na nga niyang naparelax ang muscles nito. Labis mang kinabahan ang pusa ay mararamdaman mo talaga ang tindi na pangangailangan nito na magamot ang kanyang paa. Habang ang vet ay inieksamin ng bawat sugat sa paa ng pusa gamit ang kanyang mala-eksperto at magaang kamay, ay maingat niyang naalis ang bawat dumi na dapat alisin dito. Waring ang bawat daliri ng vet ay may kakayahang gamutin ang bawat iniindang sakit ng anumang hayop. Naglagay agad ng splint ang vet sa napinsalang paa ng pusa na tinalian agad niya ng bandage para hindi ito agad na maalis. Ang bawat paraan na ginawa ng vet para maibsan ang sakit na nararamdaman ng pusa ay sadyang ginawa ng may kahusayan. Nagawa niya mapaglaanan ng medikasyon ng pusa para mapamanhid ito sa kanyang hindi pagkakakomportable. Isang kagalingan na nahasa sa matagal niyang panahon sa kanyang propesyon. Ang makaipon ng mga paraan para mapawi ang hinanakit ng mga hayop. Mahinahong pinaparamdam ng vet ang simpatya at pagmamahal sa natatakot na pusang kanyang inaasikaso.
Isa pa naman ang takot sa hindi madaling mawala at hindi maaalis ng normal na medisina. Hindi gaya ng normal na pinsala sa katawan. Hindi lamang pinapaginhawa ng vet ang kanilang pakiramdam, kundi binibigyan din sila ng pag-asa. Nasa mabuting kamay na ngayon ng pusa at waring ito naman ay kanyang nauunawaan. Dahil ang kanilang ninenervyos na pusa ay naging kalmado na ngayon at maayos. Ineksamin pa ng vet ng maayos ang pusa na mukhang nasa maayos namang kondisyon sa ngayon. Ang kuko at ngipin ng pusa ay maayos at ang mga internal organs nito ay nagana ng tama. Sa katunayan, bukod sa napinsalang paa ng pusa ay wala na itong problema. Pero ang manirahan sa kalsada, dala ang ganong pinsala ay hindi madali. Kaya't nakakamangha na nakayanan pa rin ito ng pusa nang hindi natin malamang kung ilang taon na nitong pinagtitiisan. Ang natitirang problema ay ang dumi at pulga sa katawan ng pusa na kinakailangang maalis. Gayunpaman ay madali naman itong magagawa ng paraan ng vet sa tulong ng ilang gamot at tableta. Nagturok na rin ng shots ang vet sa pusa para mapanatili ang ganda at lakas ng pangangatawan nito. Ang buhay sa kalsada sa Istanbul ay mahirap, kaya sinisikap ng vet ang lahat ng paraan para mapagaan ang buhay ng pusa. Sa kwarto na napupuno ng medical tools at antiseptics ay may kakaibang nangyari. Waring nagkaroon kaagad ng malalim na koneksyon ang dalawang magkaibang nilalang. Sa nang pagkakataon ng kanilang pagkikita, koneksyon na pinagtibay ng kanyang pagmamahal at pagtitiwala. At kahit may iba pang pagdaanan ng pusa para tuluyang gumaling ay hindi na niya ito mahaharap na mag-isa. Sadyang iniwan ng vet ang pintuan papalabas ng kwarto habang inaasikasong pusa kung saan nabibilib siyang pinapanood. Ang dedikasyon at empatya ng vet ay walang katulad. Ang mga animal owners naman sa loob ng shelter ang siyang naging saksi sa nubuong koneksyon ng dalawa. Ilang sandali pa matapos masuri sa huling beses ay hinayaan na ng vet ang pusa na lumabas at maging malaya ulit na mamuhay sa kalsada. Gayunpaman ay sa klinik na lamang nakakaramdam ang pusa ang kapayapaan at pag-aalaga na ilang man sa bandage na nakabalot sa kanyang paa. Sa oras umano na kung malakas ang bandage ay paniguradong maayos na rin ang kalagayan ng paa. Ayaw man ng vet na paalisin agad ang pusa ay may mga hayop pa rin siyang kailangang tignan at pagalingin. Pero sana nga ba mapupunta ang pusa kung ito'y makakalabas muli sa delikado ba at maruming kalsada ng lugar kung saan wala itong masisilungan at matatahanan. Isang bagay na lamang ang nasa isip ng vet para makatulong. Ito ay ang maipakalat ang awareness patungkol sa mahinang mga hayop na nangangail. Pagkalipas ng maraming linggo at buwan, ang salita ay nagkalat sa Istanbul nang mabilisan na pinag-usapan ng lahat patungkol sa kakaibang koneksyon na nasaksihan ng iilan. Magbibigay aral ito sa mga mamamayan ng bansa na maging mapag-alaga sa mga ligaw na hayop sa kalsada. Ang animal sterilization program ay agad ding na-implement at ang karamihan sa animal shelter ng lugar ay lumawak na at mas gumaganda. Dahil sa walang sawang pagdodonasyon ng mga taong may mabubuting puso, ang kampanya sa publiko na nagkalat sa marami ay nagbibigay ng kaalaman sa lahat kung paanong makakapag-ampon na isang abandonadong hayop. Makalipas ang isang linggo ay may pambihira pang pangyayari. Ang matabang pusa na nagpunta noon sa klinik para manghingi ng tulong ay nagbalik muli para bisitahin ng kanyang doktor na kaibigan. May pagkakataon din na inaabangan na ng pusa ang doktor sa labas ng klinik para ito abangan. Kaya naman wala, nagdesisyon na rin ang vet na ampunin nito at personal na maalagaan. Gayong naging malapit na din ito sa kanya nung una pa lamang. Mahal na mahal ng pusa ang vet na para bang ayaw nitong malayo sa doktor ng kahit ilang sandali lamang. Kayo ba? Ano ang tingin niyo sa istoryang ito? May alam ba kayong insidente na kaparehas ng ganito? Halina't pag-usapan natin yan sa inyong komento sa ibaba. At sa muli ay maraming salamat po.